say, our God is not dead. Our God is not dead. Jesus is alive. Jesus is alive. Jesus Christ, Jesus Christ, the Son of the living God, the Son of the living God, is Lord is Lord over the Philippines, over the Philippines, over Asia, over Asia, over America, over America, over Africa, over Africa, over Australia, over Australia, over Europe. over Europe. Jesus Christ, Jesus Christ, Son of the living God, Son of the living God, is Lord is Lord all over the earth. Hallelujah, praise the Lord. Praise God. Praise God. Thank you, Lord. But God demonstrated His love while we were yet sinners. Christ died for us. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Let us fill this place with a spirit of gratitude, with a spirit of thanksgiving this morning. Oh God, thank you for your faithfulness. Thank you for your goodness. We love you, Lord. We love you, Lord. We love you, Holy Spirit. Oh, Yarababa Siyarabayenda Yarabahaya. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord, for your divine protection. Thank you, Lord, for your divine healing. Thank you, Lord, for your divine provision. Oh, God. Hallelujah. Thank you for your salvation. Thank you for your deliverance. Thank you for your healing, oh God. Thank you for your blessing, oh God. Oh, Yarabahai, Yarabahai. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, yes, oh God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Maraming pangyayari po sa buhay ng bawat isang narito. Marami kaming mga nararanasang pagsubok, mga problema, mga kahirapan, mga dagok sa buhay. Subalit, sa kabila ng lahat ng ito, ang tanging mamumutawi sa aming mga labi ay ang salitang, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Dahil sa kabila ng lahat ng aming pinagdaraanan, ni minsan, hindi mo kami iniwan.
Ni minsan, hindi mo kami pinagkulang. Ni minsan, hindi mo kami pinabayaan. Nananatili ang iyong katapatan. Ang iyong kabutihan na walang hanggan. Oh, salamat, 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 Panginoon. Ito ang tanging maiuusal ng aming mga labi. Ang salitang salamat. Salamat. Dahil ikaw din ang nangakong all things work together for good to them that love God, to those who are called according to His purpose. Ikaw din ang nagsabing, in everything give thanks, for this is the will of God. O God, sa umagang ito, malaya kang mangusap, magpahayag, malaya kang mag-minister sa puso, sa isip, at sa buong pagkatao ng bawat narito. Maging sa lahat ng nanonood sa live stream, patuloy mo silang abutin ng iyong kapangyarihan at matanggap nila ang dakilang regalo na walang sino mang tao na makapagbibigay nito at walang sino mang taong makapapantay sa dakilang regalong ito. Muli, sa iyo namin ibinabalik lamang lahat ng papuri at pagsamba, Ama. In Jesus' mighty name this we pray. And everybody say, Amen, amen, and amen. Praise God, praise God, praise God. Hallelujah. Good morning po sa bawat isa and blessed Christmas and victorious New Year. Hallelujah. Sige po, batiin po natin yung ating mga nasa kanan, nasa kaliwa, at sabihin natin sa kanila, blessed and victorious Merry Christmas and Happy New Year. Amen. Praise God, praise God, praise God. Ang ating team po itong month of December, bagamat yung ating team ng anniversary ay Great Harvest of Souls, pero ang ating team itong December ay Celebrate Jesus, Celebrate Revival. Kasi hindi natin pwedeng ihiwalay yung revival. Ito po yung ating nilalakaran. Pero dahil meron pong occasion na katulad nito, na hindi maiiwasan, almost 70% ng population ng buong daigdig nagse-celebrate ng Christmas. Kaya hindi natin pwedeng isang tabi yung pag-alala at pagdiriwang patungkol sa unang Paskong naganap. Kaya kinonect natin, celebrate Jesus, celebrate revival. At ang hinango po in the book of Matthew chapter 1 from verse 21 up to verse 23. Sabi po rito sa book of Matthew chapter 1 from verse 21, She will bear a son and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. All this took place to fulfill what the Lord had spoken by the prophet. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which means God with us. May the good Lord bless the reading and the studying of His Word. So umagang ito, ang topic na ating pag-uusapan ay aking pinamagatang, A Glorious Promise. Ang isang maluwalhating pangako. A glorious promise. Alam niyo po, sabi ng ilang mga theologians, ang Biblia po ay naglalaman ng almost 3,000 to 5,000 promises. Ito pong 66 books na ito. Napakaraming pangako po nito. Kaya kahit na anong sitwasyon ng ating buhay, meron pong pangako ang salita ng Diyos.
Wala pong sitwasyon sa buhay ng tao na ang Diyos ay walang pangako. Amen po ba? Ganong katapat at kabuti ang Panginoon. Kung ikaw ay nangihina, anong sabi ng Panginoon? O napapagal, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Kung ikaw ay nagugulumihanan, anong sabi ng Bible? Na ilagak natin sa Kanya lahat ng ating kabalisahan sapagkat ipinagmamalasakit niya tayo. Kung ikaw ay nag-iisa, anong sabi ng Panginoon? Hindi kita iiwan ni pababayaan man. Kung ikaw ay may sakit, anong sabi ng Biblia? Sa mga latay ng Panginoong Yesus, tayo po ay pinagaling. Kung ikaw ay may pangangailangan, anong sabi ng Biblia? But God shall supply all our needs according to His overflowing riches and glory by Christ Jesus. Lahat ng sitwasyon ng tao, ang Biblia, ang salita ng Diyos, ay may pangako. Amen po ba? At sa lahat ng mga pangako ng Panginoon, ang pinaka-glorious na pangako na binitiwan ay ang Book of Matthew chapter 1 verse 21. Kasi ito yung kakompletuhan ng lahat ng pangako. Kaya di ba sa Old Testament, meron pong tinatawag silang 4 major prophets and 12 minor prophets. Ano daw pagkakaiba ng major and minor? Kaya sinabi pong major, yung 4 na propeta, si Isaiah, Jeremiah, Daniel, and Ezekiel, sapagkat marami silang isinulat at prinopesy patungkol sa ating Panginoong Jesus. At doon sa 4 major prophets na yon, ang pinakamaraming propesiya na mababasa natin ay ang Book of Isaiah, na naisulat ng 760 BC. At yung Matthew 1:21, yun po ang pagitan ng lahat ng propesiya ni Isaiah na ang katuparan ay sa Matthew chapter 1 verse 21. Amen po ba? Praise God. Kaya ito yung glorious promise. Ito yung hinihintay ng lahat. Kasi kung hindi magaganap at mangyayari po ito, mananatili ang tao na nasa ilalim ng kasalanan. Kaya lahat ay nakatuon dito sa katuparan at kaganapan nito. Yung sinasabi sa Matthew chapter 1 verse 21. 5 mahalagang bagay lang po. Bakit ko sinabing ito'y glorious promise? Sabi po sa aking introduction, the profound truth of Matthew 1:21 assure us that every believer in Christ will experience full deliverance from sin. Lahat ng mananampalataya, meron silang katiyakan na sila'y makakaranas ng ganap na kalayaan pagdating sa kasalanan. Kasi hindi ito nagawa sa Old Testament. Hindi kaya ng ceremonial law. Sabi ng isang rabbi, bago daw dumating ang Panginoon mula sa panahon ni Moses hanggang sa panahon ni Christ, kung susumahin, almost 25 million sacrifices ang naganap. 25 million animals ang pinatay at inihandog. Pero lahat ng mga hayop na inihandog ay hindi nakapag-alis ng kasalanan. Kaya nang magkita si John the Baptist, nang makita niya ng Panginoon, ano ang kanyang deklarasyon? Behold, the Lamb of God, which take away the sin of this world. Hindi sa panahon ni Moses, hindi sa panahon ng mga prophets,
kundi sa panahon ng ating Panginoon. Amen po ba? Kaya tayo po ay may kompletong kalayaan sa kasalanan. Full deliverance from sin, becoming a promise that shapes our journey. The desire for holiness is a shared truth among Christ's people, but what magnifies the wonder is the assurance that each individual is destined to attain holiness. Kaya tingnan nyo sa Old Testament, bakit ang Diyos nagbigay ng 10 utos. Alam ng Diyos, walang makakasunod nun. Pero bakit niya pa rin ibinigay? Bilang salamin ng tao na wala ni isa man na makakaabot sa pamantayan ng Diyos. Di ba? Sabi ng Book of James, masunod mo man yung siyam, isa ang hindi mo masunod, lahat nun ay hindi mo man na masunod. Yung unang utos, napakabigat nun. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip o kalakasan. Doon pa lang, marami nang hindi makakasunod. Ang kaya natin sundin mula 6 hanggang 10. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw. Mas madali yon. Pero yung 1 to 5, walang makakasunod nun. Kaya bakit sinabi ng Romans 3:23, ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian sa pamantayan ng Diyos. Kahit na meron ng 10 commandments. Amen po ba? Kaya nang si Jesus ay naparito, anong sabi niya? Na ang anak ng tao ay naparito, not to destroy the law, but to fulfill the law. Ano yung kanyang tinutukoy na batas doon? Kasama yung 10 commandments na walang sino mang nakasunod. Praise God! Kaya tayo po ngayon, yung ating pag-aasam na tayo'y mamuhay ng kabanalan ay atin nang maaabot sapagkat tayo ay itinalaga na ng Diyos patungkol sa kabanalan. Amen po ba? Ang hirap pong lumakad ng may kabanalan na meron kang kasalanan na nag-ahari sa iyong buhay. Kaya tingnan nyo yung mga iba, ang pagbabago laging panlabas. Kahit na anong reforma ang gawin mo, hanggang walang transformation sa kalooban, walang tunay na pagbabago sa labas. Ang ginagawa ng tao, nire-reforma. Pinipilit baguhin ang kanyang sarili, ang kanyang pag-uugali, ang kanyang kilos, ang kanyang pananalita. Pero kahit na anong reforma ang gawin niya, hanggang hindi nababago ang kanyang puso at kalooban, walang tunay at ganap na pagbabago. At wala pong makakapagbago doon. Hindi kaya ng education. Hindi kaya ng religion. Ang tanging makapagbabago lang ang Panginoon. Kaya ito yung glorious promise. Kasi kung hindi naganap to, lahat ng mga pangako sa Old Testament, walang saysay. Walang saysay. Ang pinakapuso ng Biblia ay itong Matthew 1:21. Kasi dito naganap yung John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Dito nagkaroon ng katuparan. God became human. Yun ang nakaka-amaze doon. God became human. Praise the Lord. 5 mahalagang bagay lang po. Una,
Bakit ito tinawag na glorious promise? A glorious promise because it is extensive. Extensive. For He will save His people. Alam niyo, minsan na misinterpret po ito. Kaya meron pong teaching yung isang mga samahan. Sa kanila, yung salitang tulip, ayun ang teaching nila. Total depravity, unlimited election, limited atonement, irresistible grace, and preservation of the saints. Tulip. Ang isang problema doon sa kanilang doctrine, yung letter L, yung limited atonement. Kasi para sa kanila, ang kaligtasan ay para lang sa iilang, kaya nga limited. Limited yung mga elect lang. Pero hindi. Sinasabi rito, yung kaligtasan, in-extend ng Lord. Hindi lang para sa mga Hudyo, maging para sa mga Gentiles. Amen? Bagamat ang disenyo ay para sa mga Hudyo, mula sa Old Testament, makikita natin ang focus laging sa mga Hudyo, pero nang si Jesus ay nagkatawang tao, in-extend yung kaligtasan hindi lang para sa mga elect, hindi lang para sa chosen, kundi maging sa mga Gentiles. Kaya bakit glorious yung promise? Kasi ito ay extensive, in-extend. Tingnan niyo sabi roon, it will reach all people. Kaya bakit binanggit ko yung kanina? But God demonstrates His love while we were yet sinners, Christ died for us. Yung mga Hudyo lang ba ang sinners? Kung kinikilala mo na ikaw ay isang makasalanan, at yun naman ang totoo, kabahagi ka sa ginawa ni Jesus. Christ died for us. Si Jesus ay namatay para sa iyo. Kaya a glorious promise because it is extensive. Saan ka makakakita ng ganitong pangako na para sa lahat? Hindi lang para sa iilan. Di ba? Sa political world, kung sino lang yung sumuporta, ang pangako ay para sa kanila. Pero sa mga hindi sumuporta, pasensyahan. Hindi kayo ang priority ng mga politiko. Pero ito, ang pangako ay para sa lahat. It is extensive. Pangalawa, a glorious promise because it is exhaustive. Exhaustive. It deals with the penalty, the power, the practice, the pleasure, and the presence of sin in our lives. Isipin nyo, yung pangakong yun ay sobrang nakakapagod. Kasi, hindi lang para bang ipinangako sa iyo at matapos mong tanggapin, okay na ang lahat. Hindi sinabi ng Panginoon, namatay na ako sa krus, ginawa ko na ang lahat, bahala na kayo. Aakyat na ako sa langit, bahala na kayo. Hindi ganon. Bakit exhaustive? Sapagkat nung siya'y umakyat sa langit, ibinaba naman ang Holy Spirit. Para makumpleto yung ating kalagayan. It deals with the penalty of sin, the power of sin, the practice, the pleasure, and the presence.
Isipin mo. Kaya nga meron tinatawag na spiritual journey, yung justification. Di ba? Tayo ay dineliver from the penalty of sin. Second, yung sanctification. Deliver us from the power of sin. At ang pinakauli, yung glorification. Deliver us from the presence of sin. Kaya bakit sinasabi ng Bible, work out your salvation? Hindi kasi pwedeng tinanggap mo ang Panginoon, after nun, magtatampisaw ka uli sa kasalanan. Hindi pwede yun. Hindi pwede yun. Diba? Kaya nga bakit sinabi ng 2 Corinthians 5:17, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo, ay isa ng bagong nilalang. Wala na yung dating pagkatao niya. Siya ay bago na. Kasi hindi ka makakalakad ng may kabanalan. Mga kapatid, ang sikreto ng revival o the price of revival, walang iba kundi ang salitang consecration. Consecration. Tignan nyo sa panahon ni Joshua, ano ang utos ng Panginoon? Consecrate yourselves for tomorrow. God will do wonders. God will do wonders. Kapag tayo ay lumakad at namuhay ng may kabanalan, ang Diyos gumagawa ng mga kamanghamangang bagay. Pero once na tayo ay nagpadala sa kasalanan, yung wonders ng Lord humihinto. Tingnan nyo sa panahon ni Joshua, anong nangyari sa wall of Jericho? Nag-collapse. At kinonquer nila ang napakalakas na city ng Jericho. After ng victory yon, anong sumunod? Nagulat si Joshua sa isang napakaliit na tribo ng Ai. Natalo sila. Bakit? Dahil merong isang pamilya na si Achan na kumuha ng maruruming bagay matapos i-conquer ang Jericho. Nasaan yung wonders ng Lord? Bakit hindi sila nanalo? Dahil wala ng consecration. Kaya yung consecration, ito yung man's part. Yung wonders, ito yung God's part. Amen po ba? Kaya kung gusto natin maranasan sa bawat araw ng buhay natin yung mga kamanghamangang bagay, ang hinihingi lang ng Diyos, consecrate ourselves. Consecrate ourselves. Kasi hindi papayagan ng Diyos na gumagawa ka ng kasamaan, gagawa siya ng himala sa'yo. Kasi kapag ginawa ng Diyos yon, isa siyang Diyos na nagto-tolerate sa mali ng kanyang anak. At hindi gagawin yun ng Diyos. Hindi gagawin yun ng Diyos. Kaya bakit? Nakikita nyo? Kaya ang Diyos, di ba? Grabe. Yung kanyang paghihintay o ginagawa para sa kanyang mga anak. Kaya nga kanina sa panalangin natin, alam nyo, walang salita na pwedeng lumabas sa labi natin, yung simple lang, yung thank you Lord. Sipin mo, sa kabila ng iyong pagkakasala, pagkakamali, papasok ka sa panibagong taon ng 2024. Sa kabila ng mga nangyari sa buhay natin, sa kabila ng mga hindi inaasahang pangyayari, eto tayo, malakas, malusog. Wala kang masasabi kundi, thank you, Lord. Thank you, Lord.
sa mga pinagdaanan natin. Hindi tayo iniwan ni pinabayaan ng Panginoon. Bagamat may mga pagkakataon o madalas na iniiwan natin siya. Pero tayo ni minsan, hindi niya iniwan. Kaya, a glorious promise because it is exhaustive. Exhaustive. Di ba? Pangatlo, the letter E, a glorious promise because it is expansive. Ang sabi doon, verse 22, all this took place to fulfill what the Lord had spoken by the prophet. It benefits extend beyond the individual to families, communities, nation, churches, and even the very environment. Tingnan nyo yung salvation ng Diyos, hindi lang sa'yo. Maging sa iyong pamilya ay dadaloy. Kaya bakit yung team natin is revival? Bakit ang team natin Great Harvest of Souls? Sapagkat hindi lang tayo ang nais ng Diyos na iligtas. Hindi lang yung pamilya natin ang nais ng Diyos na iligtas. Hindi lang yung mga mahal natin sa buhay ang nais niya. Nais niya rin iligtas yung ating mga kalapitbahay, yung ating mga nasa barangay. Amen po ba? Ito yung nais iligtas ng Panginoon. At sino po yung kanyang kakasangkapanin sa panahong ito? Walang iba, kundi yung mga nakaranas ng kanyang pagliligtas na. Amen? Wala tayong aasahan na magbabahagi ng good news sa mga tao na nakakaranas ng fake news at ng bad news at ng worse news. Ang makakapag-share lang nun, yung mga mananampalataya. Na sa kabila ng good news and bad news ng kanilang buhay, na-realize nila na sa Diyos, wala palang bad news, lahat good news. Ikaw ang nasa kalagayan mag-share. Kasi paano mag-share yung iba na sila mismo, hindi pa nila ma-overcome yung bad news. Masyado silang nadi-discourage, nadi-disappoint kapag nakakarinig ng bad news. Bumabagsak yung kanilang faith. Paano kakakasangapanin ng Diyos? Eh yung experience mo, yun din ang experience ng karamihan. Ang gagamitin ng Diyos, yung mga mananampalataya na kaya niyang i-manage yung bad news sa kanyang buhay. Sapagkat alam niya, all things work together for good. Kaya, it is expansive. Grabe ang Panginoon. Di ba? Pati yung pamilya mo, inaalala niya. Kaya doon po sa mga kapatid na hindi pa po kompleto ang inyong pamilya, huwag po kayong mag-alala. Ang Diyos ang gagawa ng paraan. Balikan niyo po sa panahon ni Noah, si Noah lang ang matuwid. Si Noah lang ang matuwid. Si Noah lang ang karapat-dapat isakay sa arko. Siya lang ang matuwid. Pero hindi sinabi ng Diyos, Noah, ikaw lang ang sasakay, ha? Huwag mo isama yung asawa mo. Huwag mo isama yung anak mo at yung mga asawa ng anak mo. Ikaw lang ang sumakay, ikaw lang ang matuwid. Pero ilan ang sinakay? Kasama pamilya ni Noah. Kaya manampalataya po kayo na hindi papayagan ng Diyos na ang inyong pamilya'y mawala sa mundo na walang personal na pakikipag-ugnayan sa Panginoon. Amen? Kasi ang Diyos
Mahal niya ang pamilya. Kasi pamilya sila. Pamilya sila. Kaya nga, sa pagdiriwang ng Pasko, ang pinakasentro, Panginoon, pangalawa, family. Family. Anong ibig kong sabihin ng family? Walang dahilan para malungkot ka na wala kayong Noche Buena, wala kayong mga regalo, wala kayong mga bagong damit. As long na kasama mo yung pamilya mo, masaya kayo, malulusog ang mga katawan nyo, yun ang pinakamaganda. Naunawaan po ba natin? Ayun ang pinakamagandang pagdiriwang. Kahit na napakarami yung mga bago, punong-puno yung lamesa ng pagkain, wala naman yung pamilya mo. Nagbabangayan kayo. Anong saysay ng lahat ng iyon? Diba? Kaya tingnan nyo, bakit kinakailangan si Jesus ay padaanin pa sa conception? Kasi ang ini-establish dito, yung pamilya. Kung paano yung mag-asawa. Mabigat kay Joseph yun, na alam niya na hindi naman sila nagkaroon ng physical contact ni Mary. Pero, siya ang katuwang ni Mary. Para ang Panginoon ay silang. Isipin niyo po yun. Pinapakita dito yung pamilya ng mga mag-asawa sa kabila ng hirap, dapat nagdadamayan. Hindi nagbabangayan. Ulitin ko. Ang mag-asawa, sa kabila ng hirap, hindi nagbabangayan, kundi nagdadamayan. Kasi maraming asawa, pagdating na sa kahirapan, nagbabangayan na. Hindi, ang disenyo, nagdadamayan. Amen po ba? Tingnan nyo doon sa Bethlehem, nakakita nyo bang nagkaroon ng sisiyan? Hindi sinabi ni Mary, ikaw kasi, hindi ka madiskarting asawa. Alam mong panahon ng maraming mga taong bumababa, hindi ka na kaagad nagpabook. Alam nyo, mga babae, ganyan mag-isip. Alam mong malapit na akong mga anak, hindi ka pa nagpa-reserve ng room. Ngayon tuloy, wala tayong... Saan ako manganganak ngayon? Manganganak ako sa kulungan ng mga hayop? Wala kang diskarte. Alam mo, minsan magayon ng mga babae. Walang diskarte itong asawa ko. Walang sisihan. Walang bangayan. Kundi magkasama sila na hinarap yung sitwasyon at masaya sila na maisilang ni Mary ang Panginoong Yesus. Amen po ba? Kaya ako kahapon, sabi ng anak ko, hindi ko alam ngayon term na ginamit ng anak ko, kasi sabi, sobrang tao kasi, napakaraming tao, abalang-abala. Sabi ko, sa anak ko, gusto kong sumigaw at sabihin sa kanila, huwag kayong maging abala. Hindi yan ang tunay na diwa ng Pasko. Yun nga lang, baka batuhin ako. Kasi sobrang abala ng tao ngayon, no? Nako. Mga Kristiyano, huwag tayong makipagtianod. Maraming Kristiyano nagpapatianod, nadadala ng kalungkutan, napapaiyak dahil walang handa. Oh God. Napapaiyak dahil walang regalong tinanggap. Mga kapatid, kahit wala kang tanggapin na regalo sa okasyong ito, halimbawa lang, kahit may isa,
walang nakaalala at nagbigay sa iyo. Kahit isa, ha? Walang nakaalala, walang dahilan pa rin para malungkot ka. Alam niyo kung bakit? Sapagkat merong nagbigay sa iyo ng dakilang regalo na walang taong makakapantay. At lahat ng regalong matatanggap nyo ngayon, sorry to say, pagkalipas ng 1 taon, luma na. Sira na. Wala na. Pero yung regalong ibinigay sa iyo ng Diyos, hindi kailanman kumukupas. Itatawid mo pa hanggang sa buhay na walang hanggan. Ano pang regalo ang gusto mo? At nalulungkot ka? Hindi ba sabat ang dakilang regalo? Oh, come on. Kung malulungkot pa tayo. Kaya maraming tao ini-embrace yung philosophy of Christmas, hindi yung theology of Christmas. Kaya merong commercial Christmas, focus on money. Secular Christmas, focus on materialism. Yun ang Christmas ng maraming tao. The philosophy of Christmas, not the theology of Christmas. Kaya, it is expansive. Pang-apat, it is explosive. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and they shall call his name Emmanuel. It blows away all unbelief, so that even the hardest sinner can experience the cleansing power of the gospel. Sa panahon ng pandemic, ito ay negative na pangyayari, pero positibo sa napakarami. Why? Sapagkat napakaraming mga atheists ang nakakilala sa Panginoon sa panahon ng pandemic. Napakaraming mga mayayaman, multimillionaire ang lumapit sa Diyos sa panahon ng pandemic. Meron pong isang multimillionaire sa Milaor. Alam nyo, sa panahon ng pandemic, doon niya hinanap yung pastor na nagba-Bible study nung bata pa siya sa kanilang tahanan. Kasi dumating sa punto na yung kanyang business ay naapektuhan ng pandemic. At doon siya nagsimulang maghanap. At nung makita niya yung pastor, inimbitahan niya at nagkaroon ng Bible study. At alam nyo, after ng pangyayaring yon, sa kabila na naroon yung pandemic, yung kanyang business ay lalong pinayabong ng ating Panginoon. Kanina nga, kahapon nga, nagkasalubong kami. Sabi ko, isa lang sa Bicol lang may sasakyan ito. Ha? Kasi yung sasakyan niya, Jaguar. Kulay orange. Talagang hinintuan ko, tapos binuksan ko yung bintana. Bukas din siya, kasi alam ko, siya lang yon. Sabi ng mga kasama kong pastor, ba't kilala mo na siya lang yung meron ganyan? Alam ko, siya lang ang meron nun. Bibihirang magkaroon naman ng Jaguar, no? Diba? Tapos ang kanyang mission kung bakit dala niya yung sasakyan niya, tapos may pick-up, may Hilux na sumusunod sa kanya, magpapamigay siya ng mga regalo sa bawat barangay. Isipin nyo, na-transform niya sa panahon ng pandemic. Yung kanyang misis nung time na yon, akala, ay, yung asawa ko, chick boy, 38 years old, if I'm not mistaken, tisoy, guwapings, mayaman, ay talaga naman. Walang dahilan para hindi ganun ang kanyang lifestyle. Mayaman. E nung napunta nga kami ng Lipad, ang isang business niya, ukay-ukay. Siya ang supplier ng ukay-ukay sa Pilipinas. Nung napunta kami doon sa isang business niya, alam nyo, nakakalungkot, yung isang nanay
na kinakainan namin doon, nirereto yung anak niyang asawahin na noong yung taong yon. Sipin mo yung magulang. Mga kapatid, sinasabi ko lang to kasi minsan akala natin yung mga negative na pangyayari sa ating buhay, ito yung nagiging dahilan para tayo manghina. Hindi po totoo yun. Lahat ng pangyayari sa ating buhay, ito po ay sangkap. Kayo po, kapag nagluluto, alam nyo kung kulang ang sangkap. Di ba, Pastor Freddy, yung ating chef? Pagtikim mo pa lang, kung ikaw ay chef, di ba? Pagtikim mo pa lang, alam mo kung may kulang na ingredients. Tama po ba? Ako kasi hindi ko alam yun, kaya kayo sinasabi ko. Alam nyo na may kulang, di ba? Sa inyong panlasa, may kulang na ingredients to. Para maging masarap ang pagkain, dapat kompleto yung ingredients. Tama po ba? Pag merong isang sangkap na kulang, hindi kompleto yung sarap. Alam yan ng mga chef. Alam nila yan. Sa palagay nyo po ba yung good things lang ang ingredient para maging masarap at makabuluhan ang ating buhay? Sa palagay nyo yung blessing lang? Hindi nyo ba alam na kasama para maging makabuluhan, makulay ang ating buhay, kasama yung suffering, kasama yung persecution? Hindi nyo po ba alam yon? Kasama yung mga sitwasyon na walang-wala ka? At doon ka lamang kumakapit at nagtitiwala sa Panginoon. Amen po ba? Kaya lahat ng nangyayari sa atin, bahagi ng mga sangkap para humalimuyak ang isang masarap na amoy, yung fragrance of aroma, dahil ang kaluwalhatian ng Diyos ay nahahayag. Praise God. Kaya, it is explosive. Kasi kahit ng isang pusong matigas, kapag narinig ang salita ng Diyos, yun lang ang makapagbabago sa kanya. Diba? Pag narinig mo yung Word of God. Alam nyo, minsan yung mga iba, hindi pinapansin yung Word of God. Minsan nakala mo, nasasayang yung pag-share mo sa kanila. Hindi totoo yun. Merong perfect time ang Lord. Tingnan nyo yung sinasabi ko sa inyo. Hindi niya pinapansin, bata siya, nagba-Bible study sa pamilya niya, hindi niya pinapansin yung Word of God. Minsan nga, umaalis daw siya. Pero, pagkalipas ng ilang taon, naalala niya yung Bible study sa bahay niya. Ayun yung sinasabi natin, na yung ating pag-share ng Word of God kailanman hindi nasasayang. Walang panghihinayang doon. Kasi isang araw yung ibinahagi mong yon, maaalala nung sinesharan mo. At yun ang magiging daan para lumapit siya sa Panginoon. Kaya it is explosive. At kapag narinig ang salita ng Diyos, ito lang ang tanging makapagbabago sa isang buhay ng tao. Amen? Praise God. At ang pinakahuli, a glorious promise, it is expensive. Bakit? It cost Jesus Christ his very life. Para mangyari yung pangako, hindi lang siya dapat isilang. Dapat siyang mamatay.
Yun ang kakompletuhan ng pangako. Isipin mo, tayong lahat na makasalanan ay binigyan ng pagkakataong isilang. At after na isinilang tayo, meron tayong pagkakataong mangarap. Mangarap para sa atin. Meron tayong pagkakataong mangarap. Meron tayong pagkakataon na gawin ang gusto nating gawin. Nasain ang gusto nating nasain. Pero ang Panginoong Yesus, siya'y isinilang, pero siya'y itinalaga na sa loob ng 33 taon, siya'y mamamatay sa krus. Hindi sa isang heroic na kamatayan na pinapalakpakan ng mga tao at ililibing sa libingan ng mga bayani. Hindi ganon ang senaryo ng kanyang kamatayan. Siya ay mamamatay sa isang nakakahiyang kalagayan. Ang mamatay sa Golgotha na nakapako sa krus. Isipin mo, napaka-expensive nung pangako. Napaka-expensive. Amen? Kaya kapag hindi mo kayang pahalagahan yung ginawa ng Panginoon, sorry sa term, gagamitin ko lang yung salitang ingrato. Kapag hindi natin kayang pahalagahan yung ginawa ng Panginoon. Amen po ba? Praise God. Kaya, walang dahilan para hindi natin siya sundin. Walang dahilan. Napakaganda na sinabi ni C.S. Lewis, ang anak ng Diyos ay naging anak ng tao upang tayong mga anak ng tao ay maging anak ng Diyos. Di ba nakaka-amaze yun? Sino ako? Sino kayo? At ganun magmamalasakit ang Diyos. Na kaya niyang ibigay ang kanyang anak at may pagkakataon pa nang si Jesus ay nakapako sa krus. Ang Diyos Ama, for the first time, dahil sa kasalanan nakadagang kay Jesus, hindi niya kayang tignan. Ang kanyang pinakamamahal na anak ay kanyang nagawang talikuran dahil sa kasalanan. Sabi ng Isaiah 59, verse 1 and 2. At si Jesus ang sumigaw na, Diyos ko, my God, why hast thou forsaken me? Dapat ang sisigaw nun, yung tao. Pero si Jesus lang sumigaw para sa iyo at para sa akin. Amen po ba? Isipin mo yun, no? Bago niya sabihin na parito ako upang magbigay ng buhay, isang buhay na ganap at kasiya-siya. Bago mangyari yon, bago siya makapagbigay ng isang buhay, kinakailangan niya munang ibigay ang kanyang buhay. Uulitin ko, bago si Jesus makapagbigay ng isang buhay na ganap, ang presyo nun, kailangan niyang ibigay ang kanyang buhay. Sapagkat hindi niya ibibigay sa iyon kung hindi niya ibibigay ang kanyang buhay. Kaya meron pong isang napakagandang film, video film. Yung isang tatay na ang kanyang trabaho, siya yung nagbababa ng tulay, no? Yung tulay para hindi mapahamak yung nasa train.
Minsan, isinama niya yung anak niya. Etong anak niya, syempre, bata, malikot, hindi niya namalaya, nagpunta pala doon sa bridge. Isipin mo, mamimili siya. Kung ibababa niya yung tulay, yung bridge, mamamatay yung anak niya, may iipit. Kung hindi niya naman ibababa yung bridge, madidiscareer yung trend. Ayun yung mga decision na napakabigat. Alam niyo, ginawa niya? Masakit sa kanyang kalooban, pero ayaw niyang marami ang mapahamak. Ibinaba niya yung tulay. At yung mga nakasakay doon, tuwang-tuwa na nakadaan sila sa kabila ng kanilang katuwaan. Ang hindi nila alam, yung operator ng tulay ay sobrang iyak niya at sobrang lungkot niya dahil alam niyang patay na ang kanyang anak. Isipin mo, ang tao sobrang saya. Walang pakialam sa Diyos. Nagpapakasasa sa kasalanan, sa kasamaan, sa kalayawan. Tapos itong Diyos, minabuti niyang ibigay yung anak niya at mamatay para sa mga taong yun. Siguro kung tayo, hindi natin kayang gawin. Hindi ko kayang ibigay yung anak ko para sa mga taong walang silbi. Pero ginawa yun ng Panginoon. Kaya ang tanong ko, hindi mo kayang pantayan yon. Hindi natin kayang gantihan. Pero kahit paano, matuto tayong pahalagahan. Yung kaligtasan na tinanggap mo, hindi simple yan. Hindi simple yan. Napaka-precious yan. Sobrang napaka-precious yan. Amen? Yung regalong nasa iyo, napaka-precious yan. Napaka-precious yan, kaya ingatan mo yan. Ito yung regalo na ingatan mo sa iyong puso. Praise God. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. At sa pagkakataon pong ito, para makumpleto po, bibigyan ko po kayo ng pagkakataon na after na alalahanin ang lahat ng mga pangyayaring naganap mula sa pagpasok ng January sa taong ito hanggang ngayon. After na balikan lang natin saglit, nais ko po kayong bigyan ng pagkakataon na magpasalamat sa Panginoon. Sapagkat alam natin na marami tayong pinagdaanan. Maraming mga pagsubok, kahirapan. Pero still, narito tayo, buhay, malakas, malusog. Dahil sa mayamang biyaya at masaganang habag ng Panginoon. Let's sing this great song. Hallelujah. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Oh, yes, oh God. Oh. All my life you have been faithful. Amen. Thank you, Lord. All my life you have been so good. With every breath that I am able, Amen, Lord. I will sing of the goodness of God. Once again, oh, my life, Lord. All my life you have been faithful. Hallelujah. All my life you have been so good.
With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord. Oh, yes, oh God. Oh, your mercy never fails me. All my days, I've been held in your hands. From the moment that I wake up Hallelujah. until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Sing, I love your voice. I love your voice. Oh God. You have led me through the fire, in the darkest nights. You are close like no other. Amen. Amen. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have learned the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Say your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. Thank you, Lord. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Praise God. Ini-impress po ng Holy Spirit, ano man ang kalagayan mo sa ngayon, kung ikaw man ay may sakit, kung ikaw man ay may pagsubok, problema, kinakaharap sa ngayon, magsimula tayong magpasalamat sa Panginoon. At ang Holy Spirit ang siyang malayang magmi-minister sa oras na ito. Yes. Patuloy tayong magpasalamat. Mag-usal ka ng pasasalamat sa Panginoon. Siya ang ating dakilang manggagamot. Siya ang Diyos na gumagawa ng himala. Siya ang Diyos na nag-iingat sa kanyang mga tipan, sa kanyang mga anak. Oh, hallelujah. Yes. Pasalamatan mo ang Panginoon sa umagang ito. Siya ang Diyos na nagbigay sa iyo ng kaligtasan. Siya ang Diyos na nagpagaling sa iyong sakit at karamdaman. Siya ang Diyos na umagapay sa iyo sa kabila ng pagsubok, problema, kahirapan ng buhay. Siya ang Diyos na kailanman hindi tayo iniwan, ipinabayaan man. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Mula sa pagpasok ng taong ito,
hanggang sa araw na ito, patuloy mo kaming sinamahan. Patuloy mo kaming pinagtagumpay sa mga pagsubok at kabigatan at kahirapan ng buhay. Patuloy mo kaming pinalakas, pinatatag, inaliw. Oh, thank you, Lord. 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 Iniligtas mo kami sa lahat ng uri ng kapahamakan, sa anumang uri ng aksidente. Hindi mo hinayaan na mawala ang aming buhay. Thank you, Lord. Oh, God. Thank you, Jesus. Panginoon, maraming salamat po. At tulungan mo po kami na anumang sitwasyon ang aming maranasan, walang salitang lalabas sa aming bibig, kundi ang salitang pasasalamat. Sapagkat sa tuwing kami nagpapasalamat, Panginoon, lalong umiigting ang iyong himala, ang iyong kapangyarihan, ang iyong pagpapagaling, ang iyong pagpapala sa iyong mga anak. Oh, maraming salamat, Panginoon! Maraming salamat sa dakilang regalo na aming pinanggap mula sa iyo. Oh, maraming salamat. Maraming salamat. Maraming salamat. Maraming salamat. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. Ngayon pa lang, sa mga kamangamang bagay na gagawin mo sa pagharap namin at pagtahak namin sa taong 2024. Maraming salamat. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. At tunay nga, Ama, sa iyo lamang lahat ng papuri at pagsamba. In Jesus' mighty name is we pray. Ang lahat ay magsabi na Amen. Thank you, God. God bless you.